po ay malayang magpuri. Malaya po tayong gamitin ang ating buong katawan, ating kamay, ang ating mabili para po magpuri sa ating Panginoon. Amen!
kami magpupuri sa ating Panginoon. Hallelujah. Praise you, God. Hallelujah. Ang pag-ibig mo'y wagas at
no, sa inyong pagpapaunlak. Unang-una sa Diyos. Pangalawa, pagkakaalam ko, pinuwersa yata kayo, no? Sabi, ikatagul kong katawan na ini, o bakit naman? Kung ikukumpara mo yung katawan nila, kayang-kayang, ano tawag, brasuhin. Pero tayo, ano lang po yan, biro lang po. At syempre, maraming salamat din sa kabataan ito kay Cheryl. Salamat sa pag-invite niya kay James at Jensa. Sino si James? Ayan, palapakan po natin. Bro, welcome na welcome ka dito sa Aray Shrine. Salamat. Sige mo, makakaupo ka na. Okay. At Jensa, di ba? Kilalang-kilala ang mga Jensa sa Manila. Taga saan ka bro dito? Taga saan ka sa Daog? Malapit ka lang ba dito sa church? Or, okay, that's good. Ayan. No, every Sunday, sana, nawa ay makasama ka namin sa pagsamba dito sa church. Okay, sige po. So, dadako na po tayo sa ating sermon, sa ating mensahe ngayon. Napakaganda po ng mensahe na inihanda sa atin ng Diyos. Ayan. Ayan. I know you are familiar with this Filipino kasabihan. Tama po ba kasabihan to? Ayan, sabi nila, gusto kong bumait pero di ko magawa. Nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Actually, ginawan pa nga ito ng kanta. Sino pong gumawa ng kanta nito? Andrew E. o Francis Magalona? Ayan, nagkalituhan na. Sino po talaga? Andrew E. Tama. Kasi alam ko kay Andrew E, humanap ka ng pangit. Yun yung pagkakalam ko. So, sa kanya rin pala itong kantang to. Okay. Yung kantang ito, yung kanyang linya, na gusto kong bumait, pero di ko magawa, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Yan ay totoo para sa lahat ng tao at hindi lamang po para sa mga Kristiyano. No? Kasi akala nila kapag ikaw ay mananampalataya na, kapag ikaw ay Kristiyano, mabait ka na. Yan ang di mo alam. Marami sa mga Kristiyano ay tinatry nila, no? Talagang nagsusumikap sila na lumakad sa katwiran, lumakad sa kabanalan. Pero kapatid, napakahirap. Totoo po ito. Hindi naman po ito para sa mga hindi mananampalataya. And even sa mga mananampalataya, ito ay totoo. At nararanasan po natin. Walang exempted po dito. Kaya nga, ang mensahe ito ay para sa lahat. Para sa lahat ng may pinagdadaanan, para sa lahat ng mga struggle pagdating sa pagsunod, pagdating sa pananampalataya. Ang title po ng ating mensahe ngayon ay pinamagatan ko, It is not easy to do the right thing. Ayan. Sabi dito sa Tagalog, hindi madaling gawin ang tama. Totoo nga naman. No? Ang paggawa ng tama o paninindigan sa tama ay nangangailangan ng sakripisyo. No? Nangangailangan ito ng pagtitiis. Kasi nga, ang bawal ay masarap. At ang tama ay mahirap. Yan po ang katotohanan. Ang kasalanan ay masarap. At ang pagsunod sa Diyos ay nangangailangan po ng pananampalataya sa Kanya. So, it is not easy to do the right thing. So mamaya, Pastor, after po ba ng mensaheng ito ay madali na lang po ba natin gawin ng mga bagay? Hindi ako nangangako, pero magbibigay po ako ng mga example mula sa Biblia kung paano nila ginawa ang mga bagay na kung saan napakahirap sa kanila, pero praise God, nagawa nila ito ng tama. Sige po. Okay, tayo po minsan ay nakakagawa ng hindi tama o pinipili po natin yung mali kasi nga may peer pressure na tinatawag. No? Okay, may peer pressure po tayong tinatawag. Ang peer pressure po, yan ay nanggagaling minsan, hindi lang sa pamilya, minsan sa barkada. Alam mo yung lahat sila, ginagawa nila yung bagay na yun at ikaw na lang yung hindi? O nape-pressure ka ngayon? Anong gagawin mo? Dahil mali pa rin yung ginagawa nila, dahil sa peer pressure, ginagawa mo na rin. No? Na kapag hindi mo ginawa yan, parang hindi ka nila kasama. Hindi ka belong dun sa grupo nila. No? Kaya ang gagawin mo kapatid, kahit mananampalataya ka na, sige na nga. Para sa pakikisama, para sa samahan, para sa pakikipagkaibigan, yan po ang iniisip ng tao. No? Na kung bakit minsan ginagawa nila ang mga bagay na mali o hindi tama. Peer pressure.
Pangalawa, personal desire. No? Minsan, hindi ka na namimili eh. Yun na yung gusto mo. Sa paggawa mo ng mali, kapatid, minsan, desire mo yan. Ikaw mismo ang nag-decision yan. No? Piniling mo yan. Personal desire. Ibig sabihin parang wala na ang conviction ng Banal na Espiritu sa iyo. At napakadali na piliin mo ang mali. Ay, mahirap yun. Yun po yung risky o delikado sa buhay mananampalataya. Yung madali mong piliin ang mali. Okay lang na mag-struggle ka sa pagpili ng tama. Pero ang mahirap, yun nga, piliin mo ang mali at sundin kung ano ang mali. Pangatlo, lack of conviction. Mukhang wala yatang nagsasabi sa iyo, kapatid, na mali ang ginagawa mo. Kaya, akala mo, tama. Kasi nga, walang nagsasabi. And praise God, nandiyan po ang Banal na Espiritu upang tulungan tayo, upang i-convict ang ating mga kaluluwa na mali ang ginagawa mo. Sana, kumikilos at nararamdaman natin ang kilos ng Banal na Espiritu pagdating dyan. At ang pangatlo, kapatid, comfort and convenience. Ay, dito na talo. Dito na, wala na. Talunan na dito ang mga Kristiyano. Dahil comfort ang hinahanap nila at convenience ang hinahanap nila, okay lang gumawa ng mali o gumawa ng kasalanan. Bakit? Convenient eh. Comfort eh. Masaya eh. Dito ako masaya. Sinasabi ng maraming tao, dito ako masaya, kaya ito ang aking ginagawa. Pero kapatid, kailangan mong i-assess baka yung kasayahan o kasiyahan na nararanasan mo o gusto mo ay hindi pala kalooban ng Diyos. At maaaring yan ay makapagpahamak sa iyo. No? So, yun po yung mga apat na bagay kung bakit nagagawa po natin yung mga mali o hindi po natin pinipili ang tama dahil sa apat na bagay na yan. So, it is not easy to do the right thing. So, ang ating mensahe po ngayon ay manggagaling po sa Santiago chapter 4, verse 17. Sige nga po, tayong lahat ay tumayo. Meron na po kasing, nanasin na? Umiikab. Ano Tagalog yung umiikab? Tagalog na po yun. So, binigay po sa akin ko ba? At yun na po kasing manuyab. Kaya, kailangan na po natin tumayo, ano? Para hindi po tayo antukin. Sige po. Sabay-sabay po natin basahin ang Santiago chapter 4, verse 17. Go! Ang nakakaalam ng mabuti na dapat niyang gawin, ngunit hindi ito ginagawa, ay... Ulitin natin ulit. Santiago chapter 4, verse 17. Ang nakakaalam ng mabuti na dapat niyang gawin, ngunit hindi ito ginagawa, ay nagkakasala. Sige po, tayong lahat ay manalangin. Lord, hinihiling po namin ngayong umaga, O Diyos, sa iyong mensahe, Panginoon, ito ay mangusap, Panginoon, sa bawat puso't kaisipan po namin, Panginoon, na kung saan, O Diyos, sa paglakad namin sa katwiran, ito po ang magiging sangkap po, Panginoon, ng aming pananampalataya. Tulungan mo kami, O Diyos, na piliin lagi ang tama at gawin lagi ang tama sa aming mga buhay. Lord, nawa, O Diyos, sa pakikinig po namin sa mensaheng ito, patuloy po kaming matuto, patuloy kaming mabless, Panginoon. Hindi kami lalabas sa lugar na ito na hindi napagpala ng iyong mga salita. Ito po, aming samot panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Sige po, maaari na po tayo makaupo. So patulad po ng aking sinabi, magbibigay po ako ng 3 example o halimbawa ng istorya mula sa Biblia kung paano nila pinili ang tama. Pero napakahirap na kanilang pagpili. Again, 3 istorya mula sa Biblia ang ating pag-uusapan ngayon. Ang dami, Pastor. Okay lang, mabilis lang naman. Isa-summary na lang po natin. 3 istorya mula sa Biblia na kung saan pinili nila ang paggawa ng tama at pero ang kaakibat nito ay matinding responsibilidad o matinding hakbang ng pananampalataya ang kanilang ipinamalas. Pero praise God, lahat sila nagtagumpay. Ayan. Unang-una, pag-uusapan po natin sa palagay nyo, sino ang character from the Bible ang ating pag-uusapan? Sino? Sino ba si Noah? Si Noah ang yung gumawa ng arko. Tama.
So yun po yung istorya na ating alam patungkol sa kanya. Pero sa paggawa po ng arko ni Noah, kapatid, napakatindi ng kanyang pinamalas na pagsunod. Sabi po dito, unang punto po natin, Noah, obedience over opinion. Ulitin ko, Noah, ito ang kanyang pinamalas, obedience over opinion. Okay, sabi ng Diyos kay Noah, gumawa ka ng malaking arko na kung saan palulubugin ko o tutupukin ko ang mundo sa pamamagitan ng tubig. Gumawa ka ng arko, ito ang kanyang mga sukat at ilalagay mo lahat ng uri ng hayop dyan sa loob at yung pamilya at gugunawin ko ang mundo sa loob ng 40 days. So yun po ang statement, yan po ang utos ng Diyos kay Noah. Alam niyo po ba kapatid, kung ganon ang iyong maririnig mula sa Diyos, unang-unang tanong ko, susunod ka ba? Susunod ka ba? Amen. Talaga? Paano kung si Noah ay never niyang narinig o never niyang nakita ang salitang ulan? Kasi that time, wala pong ulan. Ang tubig noon ay nanggagaling sa ilalim ng lupa at bumubukal. Ibig sabihin, never nakakita ng ulan si Noah. At sabi dito, palulubugin o tutubukin ng mundo sa pamamagitan ng tubig. Paano? Hindi pa siya nakakakita ng ulan. Pangalawa, sabi ng Diyos kay Noah, gumawa ka ng malaking arko. Wala pong arko nun. Hindi pa nakakita ng arko si Noah. Hindi niya alam kung ano yung tsura. No? At praise God, ang Diyos ay napakadetalyado. Dinitalye niya kung paano gawin ang arko, pati po yung sukat. Actually, the arko itself, alam niyo po, ang engineer niyan talaga ay ang Diyos. At ang laborer ay si Noah. No? Pinlano, may plano ang Diyos. Sinabi niya, isa-isa, napakadetalyado at napakahirap sumunod. Kasi nga, hindi mo pa nakikita yung mga bagay na yan. Di ba ganyan po ang pananampalataya? Hindi pa natin nakikita, pero pinaniniwalaan po natin. At ang hirap sumunod, no? Ang hirap sumunod, lalo-lalo na kapag di mo pa nakikita. Kasi ang tao, after siya sa nakikita niya. No? Kaya nga nauso si Tomas, no? Si Tomas dapat to see to believe. Pakita mo muna sa akin bago ako maniniwala. May ebidensya muna. No? Pero ang pananampalataya, it requires a faith na kung saan kahit hindi mo nakikita. O kahit never mo pang narinig, kailangan mong sumunod. At si Noah po, kapatid, hindi madali ang kanyang napagdaanan. Alam niyo po ba, habang ginagawa po niya ang arkong yan, pinagtatawanan siya ng mga tao dyan sa lipunan. Peer pressure. Pinagtatawanan po siya. At sinasabi yung pamilyang ito, mga siraulo. Bakit? Gagawa daw siya ng arko? Ngayong tag-init? Gagawa daw siya ng arko kasi lulubog tayo dito. Pinagtawanan po siya kasi even yung mga tao that time ay never pang nakakita ng ulan. Kaya nga, napaka-imposible. Baka nga, kung nabubuhay ngayon si Noah at wala tayong pananampalataya, isa tayo sa mga magtatawa sa kanya. Bakit? Oo nga naman. Gagawa ka ng arko? Ano yun? Unang-una, wala pa. Hindi pa alam ang itsura ng arko. Tapos sasabihin mo sa amin, uulan? O tutubukin ng Diyos ang mundo sa pamamagitan ng ulan? Ano yung ulan? Okay. So, obedience over opinion. Ano ba ang opinion ng mga tao that time? Nasisiraan na siya ng ulo. Pero praise God, pinili ni Noah ang sumunod sa Diyos. At sabi po dito, sa Genesis chapter 6 verse 22, at ginawa nga ni Noe ang lahat ng inuutos sa kanya ng Diyos. Even yung pinakamaliit na detalye ng paggawa ng arko, ginawa po ni Noe o ni Noah. At ano yung naging resulta ng pagsunod ni Noah? Saves a human race. Kung hindi po kay Noah, wala pong tao ngayon, patayin na lahat. And praise God, isang pamilya ang in-spare ng Diyos
Diyos mula sa baha. No? At tayo po ay galing sa lahi po ni Noah. Ang kanyang tatlong anak ay si Shem, Ham, at Japhet. Praise God. Bakit? Kung hindi po sumunod si Noah, walang tao ngayon. Kasi nga, may lunod tanangan. No? Wala na po. Walang matitira talaga. And praise God, isang pamilya ang may pananampalataya at sumunod sa Diyos. And praise God, naligtas po ang lahi ng tao. Pero ngayon, di ba, ang dami-dami na natin. Kasi nga, merong isang pamilya na sumunod over opinion. Obedience over opinion. Hindi sila nakinig kung ano ang sinasabi ng kanilang lipunan. Hindi sila nakinig kung ano yung sinasabi ng kanilang mga distractor. Anong ginawa nila? Sumunod sa sinasabi ng Diyos. Yun po yung mahalaga. No? Kaya nga po minsan, kahit ikaw na lang, no? Kahit ikaw na lang ang naniniwala, pero alam mo na ang pagsunod sa Diyos, yan ay pananampalataya sa Diyos. Kapatid, tayuan mo. Tingnan niyo po ang nangyari kay Noe. Kaisa-isang pamilya na mayroong pananampalataya sa Diyos, and the rest, kinakalaban sila, pinagtatawanan sila, pero sumunod po sa Diyos. So kapatid, ano ang kalagayan mo ngayon sa lipunan? Kakaiba ka, di ba? Tama, kakaiba ang mga mananampalataya. Kasi nga, hindi talaga tayo para sa mundo. At minsan, hindi tayo mauunawaan ng mundo kung bakit ganyan ang pananampalataya mo. Kasi, hindi tayo para sa mundo. Amen. So, praise God. From Noah, saves human race. Pangalawa, ang istorya po, sa palagay nyo, sinong taong ito na pag-uusapan po natin? Sino kaya yan? Sino pa? Ayan, si Tatang Daniel. Okay, si Prophet Daniel. Okay. Sabi po dito, Daniel, obedience of excellent testimony. Ayan. Kung titingnan po natin ang buhay po ni Daniel, nagpakita siya ng excellency sa kanyang pananampalataya, sa kanyang faith. Okay. To give you a short context o background sa buhay po ni Daniel. Si Daniel po, nung kapanahunan po ni Daniel, sila po ay kinugkob. Sila po ay sinakop ng mga malalakas na bansa, in particular Babylonia. So, ibig sabihin, yung bansang Israel ay natalo po sila. No? At si Daniel po ay isang Israelita. Isa po siyang lingkod ng Diyos na kung saan gagamitin siya sa loob ng palasyo. No? At bago ka makapaglingkod sa palasyo, dapat may requirements. Marami po yan. No? At praise God, si Daniel po ay nagpakita ng katalinuhan mula sa Diyos at nagpakita din ng pagsunod at pagtayo doon sa pananampalataya na tinanggap niya doon sa Israel. Ibig sabihin, si Daniel ay isang mananampalataya sa loob ng palasyo na kung saan paganism ang kanilang pananampalataya. Hindi sila naniniwala sa tunay na Diyos. Naniniwala sila sa iba't ibang maraming Diyos. Marami po silang Diyos at that time. No? At si Daniel po at ang kanyang mga kaibigan, ang kaisa-isang tao sa loob ng palasyo na naninindigan doon sa pananampalataya sa tunay na Diyos. Imagine, pressure ulit. No? Lahat sila magkakapareho at ikaw na lang ang kakaiba sa loob ng palasyo. Pero pinakita po ni Daniel sa pamamagitan ng kanyang pagsunod, yung kanyang excellent pagdating po sa testimony. At ang testimony ito ay ang pananampalataya niya mula sa Diyos na hindi niya at never niyang ipinagpalit. Alam niyo po ba, kahit kamatayan ng kapalit, hindi niya ipinagpalit ang kanyang pananampalataya. Ayan nga po, ipapakain na siya sa mga leon. Bakit? Tinira siya ng mga inggit sa kanya. No, sabi niya, si Daniel, yung isa sa mga pinuno mo, hindi niya sinusunod yung utos mo, sabi niya doon sa hari, naluluhod at sasamba dyan sa ribulto na pinagawa mo. Anong ginagawa ni Daniel?
araw at gabi, umaga, tanghali at gabi, siya ay pumapasok sa kanyang kwarto at doon niya palihim na nananalangin at kinakausap ang Diyos. Araw-araw yun, hindi siya nagpapaliyak. Ganun niya kabuti, ganun niya kamahal ang Diyos, ganun siya ka-devote kung paano niya pinaglingkuran ng Diyos. And it is an excellent act. Excellent po ang kanyang ginawa. At dahil dyan, yung favor, kapatid, yung favor na hinihingi, binigay sa kanya ng Diyos. No? Si Daniel, kasama ang kanyang 3 kaibigan, ay umangat, nakita ang pagkakaiba kumpara sa maraming mga leaders that time. Kakaiba si Daniel. At yung pabor ay binigay sa kanya. No? Ano nangyari pabor? Every challenge o every vision na kanyang ginagawa, napopromote po si Daniel. At alam niyo po ba, siya ay humantong dun sa pangalawa? After ng hari, siya na. Ganun yung promotion na natamo niya dahil dun sa excellent testimony niya kung paano niya tinayuan ang kanyang pananampalataya. Kahit kamatayan ang kapalit po ito. Kapatid, tayo hindi pa po humahantong sa kamatayan. Minsan masakit ka ang ubewa ngayon nakabisang simba. Minsan meron ka lang ayaw makita dito sa church, hindi ka na rin sasamba. Pero si Daniel, kamatayan po. Wala pa naman pong leon dito para kakain sa atin. No? Wala pa namang tigre. Parang tigre po yung nandito eh. No? At wala pa rin pong pugon na ihuhulog tayo sa loob ng horno para masunog. Wala pa pong ganun, kapatid. Pero natitest po ang ating napakaliit na pananampalataya. At madalas, kapatid, we fail. Natatalo po tayo sa mga maliliit na pagsubok pa lang. Kumpara doon sa pananampalataya po ni Daniel, na kahit kamatayan ang kapalit po, pinanindigan niya dahil alam po niya na ililigtas sila ng Diyos. At alam po niya, through excellent testimony, may papakita niya ang tunay na Diyos sa palasyo. Amen. At sabi po dito, sa Daniel chapter 6 verse 3, si Daniel ang naging pangunahin sa 3 tagapamahala at sa mga pinuno ng mga relihiyon dahil sa, tingnan niyo po, pambihira niyang karunungan. Dahil dito, inisip ng hari na siya ang gawing tagapamahala sa buong kaharian. What a promotion! No? Nakita ng hari mismo na isang hindi naniniwala sa Diyos. Actually, alam niyo po, muna nakita ng hari kay Daniel, yung Diyos ni Daniel, hindi si Daniel mismo. Sabi ng hari, si Daniel ang may tunay na Diyos. Yun ang nakita po. No? So, kapatid, meron din po tayong tunay na Diyos. At kasunod po ng ating pagsisikap is promotion. Magpatuloy lang po tayo. Magpatuloy lang po tayo. At ipopromote, itataas ang bawat isa sa atin na bunga ng ating pagsunod sa tama. Amen. At sabi po dito, through Daniel saves human faith. Yung pananampalataya po ni Daniel, yan ang nagligtas sa Israel. Bakit? Ano na po sila eh? Mga alipin na po sila. No? Natupok na po sila. Nakubkub na po sila. And praise God, pinakita ng pananampalataya ni Daniel ang tunay na Diyos ng bansang Israel. And mahabang istorya po. I know, makaka-relate po ang aking mga estudyante sa DanRev. Yun po ang aming topic sa loob ng isang semester. And praise God, until now, we have a faith same as the faith of Daniel. Na tayo po ay sumusunod at sumasamba sa isang tunay na Diyos. Praise God. Palakpakan po natin ang Diyos. And lastly, kaninong istorya po kaya yan? Praise God. The story of Jesus. Pagdating po sa obedience, the best example na pwede po nating pamarisan ay ang pagsunod ni Jesus sa kanyang Ama. Jesus' obedience cost His life. Kaya? Kaya nyo?
Sa ngalan ng pagsunod, kahit buhay ang kapalit, kaya? Mahirap. Mahirap. Sige, magbigay na lang po ng example. Paano kung merong isang tao dito na papasok dyan sa ating pintuan dyan sa gitna na may dalang baril? No? At ang tanong, sa lahat ng nananampalataya, lahat ng mananampalataya sa tunay na Diyos ay papatayin ko. No, umamin na kayo, no? Kapag itinatwa mo ang Diyos o tumanggi ka na ikaw ay mananampalataya ni Kristo dito sa Arise Shine, ikaw ay ligtas. Kapag tinanggi mo, pero kapag inamin mo, papatayin ka. Sino kaya ang matitira sa atin? Mauna daw si pastor. Mahirap. Sasabihin ko na sa inyo, mahirap ang magiging tugon ko. Okay? Pero ito po, our obedience minsan at madalas, it cost our life. Katulad po ni Kristo sa kanyang pagsunod, ang kabayaran pala nito ay ang kanyang buhay. From the very start, alam po natin kung ano ang mission ni Kristo dito sa lupa. Iligtas ang tao. At bahagi na kanyang pagliligtas sa tao, kanyang kamatayan doon sa krus. Nung si Kristo po ay pinanganak dito sa lupa, alam niyo po ba na tinanggap na niya ang kanyang kamatayan? Pastor, kapapanganak na pa, kagad tanggap ng Mataya. Opo. Tinanggap na ni Kristo at the time na pinanganak siya doon sa sabsaban, ay kamatayan dito sa krus. Bakit? Yan po ang plano, yan po ang kanyang mission. Mamatay siya para sa kasalanan natin at tayo ay maligtas. At nakita natin ang kanyang buhay, kung paano niya pinaglingkuran at hinanap ang mga nawawala. So, praise God. Sabi po sa Lucas chapter 22 verse 42, sabi niya, tingnan niyo po ang kanyang pakiusap sa Diyos Ama. Kung loobin mo, ilayo mo sa akin ang kopang ito, ngunit huwag ang kalooban ko ang masunod, kundi ang kalooban mo. Kapatid, from the very start, meron ng kalooban ng Ama. Pero dahil dun sa hirap na nakikita ni Kristo na pagdadaanan niya dun sa krus ng Kalbaryo, tignan mo, even po yung will niya, sinurrender niya sa Diyos Ama. Nagre-request naman po ang anak. At alam niyo po, buti na lang, ito po sasabihin ko na po, buti na lang na ang Diyos Ama ay hindi niya ipinairal ang puso ng Ama, ng pagiging Ama, at the time na nag-request ang anak. Bakit? Kung pinahintulutan ng Diyos Ama na hindi mamatay si Kristo dun sa krus ng Kalbaryo, kawawa ang bawat isa sa atin. Bakit? Impyerno tayo. Pero praise God, from the very start, may plano na sila at ito ang dapat na mangyari. Sa pagsunod po ni Kristo, tinanggap niya ang kamatayan doon sa krus ng Kalbaryo. And because of Jesus' obedience that cost His life, now saves human soul. Praise God! After po ng ating kamatayan dito sa lupa, merong naghihintay na walang hanggang buhay para sa ating mga kaluluwa. Kapatid, ito po ang dapat nating paghandaan. Kumusta ang kaluluwa mo kaya after ng kamatayan mo dito sa lupa? Pinaghahandaan mo ba yan? Dapat. At yan po ang gusto naming ma-realize ng bawat isa sa atin. May susunod pang buhay, kapatid, after mo dito. Baka akala mo wala. At kung ano ang magiging buhay mo sa susunod na buhay o sa kabilang buhay, ngayon ang preparasyon. At eto na ang tamang panahon upang mag-decide ka kung saan ka pupunta. Hindi after na kamatayan mo, wala ka nang magagawa nun. Kasi, ano na yun, judgment na. Kung saan ka talaga. So hanggat may pagkakataon na panahon ka pa, kapatid, paghandaan mo yung kalalagyan ng kaluluwa mo. And praise God, and that is the work of the cross. Yan po ang bisa, yan po ang ginawa ni Kristo. Pinaghandaan niya, niligtas niya ang bawat kaluluwa ng tao upang hindi po tayo mapunta sa impyerno.
Praise God. And yun po yung tatlong mga tauhan mula sa Biblia na nakita natin, no, napakatindi ng kanilang pagsunod. At pinili po nila ang tama. No? Kahit alam po o kapalit nito ay hindi madali o mahirap. So ngayon kapatid, ito ang aking payo sa bawat isa sa atin. Always choose to do right. Lagi po natin piliin ng tama, kapatid. Sa pagpili po na atin ng tama, panindigan po natin ang ating pananampalataya. Kasi sa pagpili po ng tama ay ang pagpili ng pananampalataya natin sa Diyos. At sabi po sa Colossians chapter 3 verse 17, at naman ang iyong gagawin o sasabihin, gawin ninyong lahat sa pangalan ng Panginoong Yesus at sa pamamagitan niya ay magpasalamat kayo sa Diyos Ama. Lagi po natin gagawin ito. Na bawat aksyon o bawat ginagawa po natin ay magbigay ng mataas na papuri sa ating Diyos. At yan po ay magagawa po natin kung lagi nating pipiliin ang paggawa ng tama. Ayan. Pangalawa, work out our salvation by doing the right thing. No? Ang ating kaligtasan, kapatid, kailangan po natin i-work out. Kailangan po natin panatilihin yan. No? Ibig sabihin, after po ng ating pagtanggap kay Kristo bilang Diyos at tagapagligtas, lumakad ka ng tama sa harapan ng Diyos. Mamuhay ka ng tama sa harapan ng Diyos. Kaya nga tayo ay unti-unti na pinapabanal ng Diyos upang maging karapat-dapat po tayo doon sa eternal life. No? Kasi ang mga bagay doon sa eternal life ay ang mga bagay na puro at banal. No? At bahagi po ng pagtutuwid po sa atin, yung transformation po natin ay ang pagpapabanal sa bawat isa sa atin. At sabi po sa Filipos chapter 2 verse 12b, pag sumakipan ninyo maging ganap ang inyong kaligtasan na may lubusang paggalang at pag-ibig sa Diyos. At sinasabi din po sa Mateo chapter 24 verse 19, ngunit ang nananatiling tapat hanggang wakas ang siyang maliligtas. Huy! Opo? Only to those na magtiyatsaga at hindi kakawala sa kamay ng Diyos, sila lamang po ang maliligtas. Kapatid, may hamon ng ating pananampalataya. Anong hamon ito? Hamon ng pagpapanatili sa presensya ng Diyos. Hamon na kung saan ay patibayan ng kapampangan. Patibayan po kapatid, totoo. Yung pananampalataya na tinanggap po natin, kapatid, ay hindi madali. Sasabihin ko na po sa inyo, hindi siya madali. Mahirap po siya. At ito po ay ang laban o race of the faith na kung saan ikaw ba ay hahantong, ikaw ba ay makakarating dun sa finish line? Oo, ikaw ay huminto na, sumuko na sa pagtakbo. Kapatid, tuloy po natin yung pagtakbo. No? Kasi kapag ikaw ay huminto na sa pagtakbo, parang pinili mo na rin o tinanggap mo na rin sa sarili mo na ikaw ay pupunta sa impyerno. Pero kung ikaw ay mananatili sa pagtakbo, pangangatawan, hanggang makarating ka dun sa finish line, kapatid, naghihintay doon si Kristo para sa walang hanggang buhay. Amen. At sabi po dito sa Santiago chapter 4 verse 17 ulit, at ito po ang ating konteksto, tayo pong lahat ay tumayo. Ulitin natin, di ba? Binasa po natin kanina twice. And for the third time, basahin po natin ulit. Santiago chapter 4 verse 17. Read! Ang nakakaalam ng mabuti na dapat niyang gawin, ngunit hindi ito ginagawa, ay nagkakasala. Kapatid, guilty ka ba dyan? Guilty ka ba? Dun sa binasa mo. Are you guilty sa binasa mo, kapatid? Na minsan o madalas, alam natin ng tama, pero hindi natin ginagawa. At nakakalungkot, kapatid, nagkakasala po tayo. Because doing the right thing is always a choice. At sa ating pagtugon o sa pagpili sa tama, kapatid, obedience, it costs. Meron po siyang halaga na dapat nating bayaran. At napakahirap, katulad po ng ating mga napag-usapan kanina.
Kapatid, tinawag na po tayo ng Diyos. Tayo po ay tinawag ng Diyos mula sa kadiliman. Kaya nga po ang tawag po sa atin ngayon ay iglesia. Ang iglesia po, o ekklesia, ang ibig sabihin po niyan is the called out ones. Na kung saan tayo ay nasa kadiliman dati, at ngayon tayo ay nilagay ng Diyos sa isang pamilya ng kaliwanagan. Yan po ang ibig sabihin ng church. At ang church po ay mababasa po natin sa Old Testament and New Testament as ecclesia o iglesia in Tagalog. So, ito po ang iglesia ni Kristo. I'm not referring to a particular religion po, no? Ito po ang church po ni Kristo. Ganun na lang, no? Na kung saan tayo ay may iisang pananampalataya, no? May isang pananampalataya sa Diyos. Sige po. Tayo po ay tinawag na, kaya nga po tayo nandito eh. So ngayon, para po sa mga pagtawag pa ng Diyos para sa partikular na bagay, na ipapagawa sa iyo, kapatid, ito ang aking tanong, ano ang iyong tugon? Susunod ka ba? Susunod ka ba? Amen. Amen. Alam ko, marami pa pong ipapagawa sa atin ng Diyos. Na may kalakip na, ay naku po, kapatid, sabihin ko na sa inyo, sakripisyo. Talagang pangangatawanan po natin. No? Pangangatawanan po natin. At nawa, tanggapin po natin ang pagpapalakas, tanggapin po natin ang tulong at ang pagsama ng banal na Espiritu upang isang kanta dito, napakaganda. And let us sing this song. Amen. Sa tawag mo, okay? Praise God. Kapatid, tumugon po tayo sa tawag ng Diyos. Amen. Praise God. Espiritu, ako ay lumubuhan mo. Ang buhay ko'y para sa'yo. Isuro mo ako kahit na saan man
para sa isang pananampalataya, para sa isang buhay na kung saan tatayo at paninindigan at susunod kung ano ang tama. Kapatid, ano ang iyong tugon sa tawag ng ating Panginoon? Lord, nandito po ang iyong mga anak. Nakikita mo ang mga buhay po namin na struggle, Panginoon, sa lahat ng maraming bagay. Lalong-lalo na, O Diyos, sa paggawa ng tama. Tulungan mo kami, Panginoon, na panindigan ito, O Diyos, dahil ang paggawa po ng tama, ito po ay nagliligtas ng aming pamilya. Ito po ang nagliligtas ng aming pananampalataya at nagliligtas ng aming mga kaluluwa, Panginoon. Lord, salamat, O Diyos, dahil sa paggawa po namin ng tama, Panginoon, sasamahan mo kami, hindi mo kami pababayaan. Lord, maraming salamat, O Diyos, sa tugon ng aking mga kapatid, Panginoon, na magpapatuloy sa pananampalataya na tinanggap po nila, Panginoon. At ito po, Panginoon, na magdadala sa amin doon sa kalangitan, O Diyos, kasama ka namin, Panginoon. Lord, we thank you, Panginoon. Lord, ganun din po, Panginoon, inaalala po namin ang aming kapatid ngayon, O Diyos, si Brother Edward, Panginoon. Lord, maraming salamat, O Diyos, hindi mo siya pinabayaan. Sinamahan mo po siya, Panginoon, sa labang ito, Panginoon. Hinihiling po namin ang patuloy na pagpapagaling mo sa Kanya, Panginoon. Na ngayon, O Lord, yung recovery, Panginoon, nawa ay maging mabilis, Panginoon, sa Kanyang pangangatawan. At tulungan mo po, Panginoon, ang pamilya Santos sa pag-aalaga sa kanila. Dagdagan mo yung patience, Panginoon. Dagdagan mo, Panginoon, yung pagpapahayag ng pagmamahal para sa kanilang anak, O Diyos. At tulungan mo po kami, Panginoon, sa panalangin ito, Panginoon. Nawa tumugon ka, O Diyos. Maging mabilis ang kanyang pagaling. Lord, maraming salamat sa iyong mataas na papuri at pagsamba. Ito po ang misamo at panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Tulad ko po, tiniyaya ko din po naman, tita ka-share niya kayo. Actually po yung share ko ngayon is about ka rin, share na. Nandun po, magkabigat ang, kanina po galing kami doon sa pinagbibilang ko na una. Sabi po niya sa akin, ganito, ay, higit kay Mela na balok simbayan. Sabi na kasi na, panalangin mo na ako muna. Lawin niya po yung tao. Nimbanong na pong born again ko. Makanitaya po lawin. Ang balana itang panalangin ko kaya makasi. Opo, panalangin kayo. Pero sabi ko kaya, pag may karoon ka pagkakataon, tuki ka sa piling mo. Nako po kasi kakitang makanitang akakit na talaga rin born again na luwan. At Sunday and after Sunday or Wednesday man, akakit talaga yan yung balena ng Ginoo. Kasi naman po, itang pagpapagatama mo, yan naman po kawalan. Hanapin na yung sa obedience, pagsunod, yung kailangan tamo. Sige po, tumagdik daw tamo po, kaya kakatamo ang oras na panalangin. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Panginoong Yesus, marami pong salamat. Nakilang ng Diyos Ama. Salamat, Panginoon, sa iyong pagmamahal sa amin, sa walang sawa mo, paghihikayat sa amin, sa pagtutuwid mo sa amin. Alam po namin kami, ang kukulang, Panginoon, pero sagana yung habag sa amin na pinagkukuhanan namin ng lakas mo. Lalo-lalo na, Panginoon, sa takbayan ng aming mga buhay, so sang linggong nagdaan na naman, Panginoon, na yung pagpapala, pag-iingan, biyaya ng kalakasan sa amin, sa buong pamilya at sa mga nasisharean namin, Panginoon. Patuloy mo kami bigyan ng kalakasan, ibahagi yan yung salita sa iba, Panginoon. Hallelujah. Ganun din po, Panginoon. Hinihingi ko po ang isang linggo pa para paparating na to, Panginoon, ang iyong pagpapala, muli ang pag-iingat at mga biyaya mo, Panginoon, ang kalulusan sa lahat ng aming ginagawa. Ikaw ang manguna sa aming pamumuhay, Panginoon. Sa lahat ng may karamdaman, Panginoon, tanggapin po natin ang kanyang ibinigay na kagalingan sa bawat isa sa atin. Salamat po, Ama. Sa inyo po ang pinakamataas na papuri, pagkakila, pasasalamat sa banal na pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen.